Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Alinsunod sa pakay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang dapat na naiiwan. Isinulong ngayon ni Presidente Marcos Jr. ang pagtibayin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang makaahon sa buhay ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at mga oportunidad sa kabuhayan. Kaninang umaga, pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang ang 18 huwarang pantawid pamilya na nagpamalas ng kasipagan, galing at determinasyon upang maiangat ang pamumuhay mula sa kahirapan sa tulong ng programa ng pamahalaan. Nais ding dagdagan ng Pangulo ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay. At upang mapagtibay ang 4Ps, halos 36 billion pesos na napondo galing sa flood control project ng DPWH na ilalaan ng pamahalaan sa mga programa ng DSWD, katulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at Sustainable Livelihood Program. Ayon sa Pangulo, ang karagdagang pondo ng AICS ay makakatulong upang mas dumami pa ang mga kababayang matutulungan sa panahon ng emergency. Maliban dito, binigyan diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa inisyatiba ng makatulong sa mga former combatants bilang mga targeted beneficiaries ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA program sa sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Bilang isang public servant, ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsisikap upang ang bawat Pilipino, bawat pamilya, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas ng loob na gawin ang aming trabaho ng mabuti at matapat para matulungan ang aming minamahal na kababayan. Kaya't patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas.